Welcome, welcome sa bahay ni Kuya Mel. Welcome sa bahay ni Kuya Mel. Welcome sa bahay ni Kuya Mel. Mga kalingap, yan, nandito po tayo ngayon sa hiding place. Akin pong interviewin si Boss B kasi tungkol doon sa mga nangyayari ngayon at doon sa pambabalahura yan sa kanilang dalawa ni Geng Geng Vlogs, no, na mapapangasawa ni Boss B. So ano kaya ang masasabi ni Boss B dito sa mga sinasabi ng mga taga-kabila tungkol sa kanilang dalawa at kay Geng Geng, particular kay Geng Geng. So tingnan natin o pakinggan natin ang pahayag ni Boss B patungkol dito. Tara, let's! Yan po mga kalingap, yan si Boss B nandito sa HD 100. So puntahan po natin siya para makausap natin. Boss B! Ay, Ano ginagawa mo dyan? wala pa nga. Anong oras ngayon? Alas 12. Alas 12? Bagong kain baga ng niluto mong masarap na ulam. Pahinga muna. Ayan. Balag mo ako ah. Oo, kasi may tatanong ako sa'yo. Sige. Ano ba yung... Yan, di naman alintana sa'yo yung live nung taga-kabila. Yung nag-iinuman yata sila nun, lasing yata sila nun no? Lasing, kakainom. Tama ba? Oo. Kasi may narinig ako na hindi magandang sinabi Oo, totoo naman. patungkol kay Geng Geng at saka sa'yo. Oo. So, ang sa akin lang, ano ang pakiramdam mo? Siyempre, para sa akin, kasi pambabastos talaga yon. Para sa akin, kabastusan talaga yon. Hindi maganda. Kasi never naman akong gumawa ng issue sa kanila eh. Na mayroon silang mga issue pero inalalagay ko pa rin sa tama yung ginagawa kong reaksyon. Diba? Kasi ang sabi ko, reaksyon lang tayo. Huwag doon sa part na over na. Kung may i-rebatal mo ako. Pero huwag doon sa mga parte na ganun. So, anong pakiramdam mo nung narinig mo yon? Galit talaga ako. Inis talaga ako talaga. Sa totoo lang nainis talaga ako. Hindi talaga basta-basta. Kahit sabihin pa natin na dati tayo magkakaibigan, magkakasama, talagang ang inisip ko kasi lalakihan na eh. Lalakihan, No, lalaki sa lalaki lalaki na. sa lalaki na eh. Parang nakakalalaki na. Parang nakakalalaki. Kaya Yan. sabi ko, nag-live din ako. Nag-ano ako sa kanila. Kung talagang matatapon sila, di harapin nila ako. Hindi doon sa part na ganun. Harapin nila ako. Yan, hindi ba dumating yung point na hinamong ka rin nila ng lalaki sa lalaki? Dati, pero hindi raw naman ako. Yun ang sinasabi nila. Hindi daw? Ako naman kasi, anytime naman ako. Sabi ko nga, pagdating sa mga ganyang bagay, hindi ako dapat tanungin. Kasi ako, sa pakikisama sa lahat ng bagay, andyan ako. Pero kung pagkatao ko na, pagkalalaki ko na, hindi ako napayag sa ganun. Yan, oo nga, dahil maski ako siguro kung sa akin gawin yan. Yan, hindi na ako magsasalita dyan, hindi na ako magla-live, hindi na ako magpapara-live, di ba? A-action na lang ako. Hindi, gawa din, kasi sa totoo lang, bite siging eh. Kasi nung gabi na yun, talagang tututawag sa akin siya sa akin eh. Tututawag, bantay sarado ako. Kaya, siyempre, na-relax din tayo na ano. Pero kung siguro magkagalit kami ng mga panahon na yun, hindi ko rin alam kung anong mangyayari. Yan. Yan talaga yung aking ano doon. Tungkol naman doon sa tungkol naman kay Geng Geng. Ano naman ang nasabi ni Geng Geng nung sinabi yun? Dahil sa social media sinabi yan, kabastusan yun Yung lalaplapin daw, tama ba? Galit din siya. Kasi nga, ang nasabi naman niya, issue lang, hindi to sa part na kasi may mga anak din baga sila. Meron din silang mga asawa, huwag naman sa mga ganong parte. Kasi kung ang sabi niya kasi, kung sa akin nangyari yan at sinabi mo yan, sigurado away tayo. Yun ang inasabi niya eh. Hindi kita kukonsintin sa mga ganyang bagay. Tama naman. Yun ang inasabi niya. At pagkatapos sila pa yung magdidemanda daw sa Singapore. Yun ang sabi. Sabi. Yun ang sabi. Diba? Sa akin naman hindi na ako mag-iimik about sa mga ganyang bagay. Kaya nga sabi ko nung isang araw, doon sa naging issue na, hindi na ako magsalita. Wala na akong salita dyan. So hanggang ngayon masama pa rin talaga yung loob mo. Siyempre naman, lalaki tayo eh. No. Kung sakali magkita man kayo. Hari nawa ay anahin ako ni Lord. Pero Kasi ang style niya pag nakita kayo, sorry kagad yan. parang hindi man ako dapat pagsurihan. At saka kahit ako, pinagbiruli niya ako nung masyado. Parang ang tingin niya sa akin, agaganyan kaliit eh. No? Oo. Ay matangkad pala siya. Hindi, yung sa akin lang huwag din lang ako masyadong ismulin. Naku, delikado yan, baka kalabitin ka rin niya kagaya ng ginawa kay Kindred. Ay, wag ako. Hindi naman ako ganun. Ako kasi hindi ako yung para salita ba. Hindi ako yung salita dito, salita doon. So sa tingin mo, anong magandang solusyon dyan? Siguro sa ngayong panahon, no comment muna ako dyan, Kuya Mel. Kasi basta pagdating dyan sa usapin na yan, iklinos ko na. So ibig sabihin binaliwala mo na lang. Bahala na, basta yun na lang masasabi ko. Hindi mo na ako makikipag-usap about sa mga ganong issue. Kasi close na sa amin para ni Geng, sa amin ni Geng, meron kaming meron basta, hindi na ako magsasalita kung ano pa. Kasi mahirap na di ba?
Oo. Ayun na lang, wala na akong ibang sabihin na gagawin ko ito, gagawin ko yun. Basta, So, wala, tahimik na lang. less talk ka na lang. Let's talk. More action. Ay, wala na, basta yun na lang ang masasabi ko. Hindi na ako magpapara-comment na ganito ganito eh. Ang dami nga nagko-content na may ginawa akong ganito ganito eh. Hindi na ako nag-gimmick, wala akong sinasabi na kahit na ano. So, ibig sabihin time will tell kung ano yung mangyayari. Kung baga panahon na lang ang makapagsasabi kung ano yung mangyayari. Yan lang. Di ba? Malay mo, mabago. Pwedeng mabago, pwedeng hindi mabago. Kasi para sa akin kasi ano yun eh. Lalo pa ngayon yung mga basher ni Ging, ganun na lang yung tingin sa kanya, napakababa. Oh, parang may na ano pa ako kuskus inidoro. Wow. Ay hindi ba, bali yun at kasi kalimitang inasambit nila yun ng mga basher, yung mga bagay na yun. Hindi masyadong ano yun kasi ano eh, parang ano na yan sa mga OFW, parang laging yan na lang yung ibinabato sa mga kapwa natin ng OFW na hindi naman nila alam kung ano ba talaga ang ginagawa ng kapwa natin ng OFW. OFW rin kasi ako kaya yung mga salita na ganyan. So yung mga nagsasabi ng mga ganyan, mga kuskus inidoro lang kayo tapos sila rin OFW or yung mga sinasabi nilang ganyan sa mga OFW na mga kuskus inidoro lang kayo, yan. Ano kayong nararamdaman ng mga OFW natin? Masakit yun kasi ako OFW din ako iba. Dati, inasabihan din ako niya ng mga ganyan. Pero para sa akin talaga hindi tama kasi hindi mo naman, kahit naman yung mga yan ay, ano dyan, mga professional sila eh. At saka nakakatulong yan, yung mga yan. Sila yung nakakatulong. Sa Pilipinas? Oo. Hindi lang sa individual na tao, kundi sa buong Pilipinas? Sa buong Pilipinas. Alam mo ba noong mag-knockdown ang Nokoy Pinoy dati? Oo. Nagwala, lahat kami ng OFW, hindi kami nagpadala halos eh. Amerika lang yung nag-open. Oo, dahil bumaba ang remittance ng mga OFW, bumaba ang ekonomiya ng Pilipinas noong time na yon. Oo. Anong nangyari? Nakiusap ang government na makipagsamahan at na magpadala na ng remittance. Kaya doon sa mga kababayan natin, na mga ganyan yung mga inasabi sa ating mga kababayan na OFW, huwag ninyo ganyanin. Kasi kung kayo man ay nasahod dito, teacher man kayo o ano, nakakatulong sila sa inyo. Yan ang totoo. Tama nga. Oo. Hindi naman batayan ang mataas na pinag-aralan Hindi. sa marangal na pagtatrabaho. Tama yan. Kasi ang pangit kasi noon na akala mo professional ka rito, wala nang naitulong sa iyo yung kapwa mo Pilipino doon sa ibang bansa. Hindi. Malaki ang naitulong nila. So, ano mapapayo mo ngayon dito sa taga-kabilang barangay, itong dalawang nambalahura o nambastos kay Gingging at sa'yo? Ito lang siguro yung masasabi ko. Ituloy nyo lang. Mas more pa. Yan lang yung nasabi ko sa inyo. Kulang pa ba? Kulang? Kulang pa. Kaya lubos-lubusin nyo, no? Mas dagdagan nyo. Yung pambubuli sa akin, pambubuli kay Ging, mas tibayan pa ninyo. Ay, yung mga sinasabi nila tungkol kay Kuya Bal at kay Kalinga Prab. Yung mga nasabi ninyo yan, parang inihihip ninyo sa lusong yan. Alam nyo ba yung humihip sa lusong? Ano yun? Ibig sabihin, kapag humihip ka sa lusong, saan tatapon? Sa mukha mo. So, ibig sabihin, back to you. Back to you. Humihip ka sa lusong eh. Di ba? Humihip ka sa lusong. Alam mo yung lusong? Hindi. Yung bayuhan ng palay? Okay. Di ba yun ay bilog na papaganon? Oo. Humihip ka doon kung saan ka tatapon yung hihip. Sa mukha mo? Sa mukha mo. Ganun yun. Umihip ka sa lusong. Yun lang ang masasabi ko, humihip kayo sa lusong. Doon parang may isip nila yun, ano kaya yung humihip sa lusong? Yan. I-try nila kung humihip sila sa lusong kung saan tatama yung hihip nila. Yun yung aking doon, sagot. Kasi alam naman natin, lingid sa inyong kalaman. Hindi lang sa akin. Lahat ng mga tao, hindi naman sila makikilala at hindi sila magiging ganyan kung hindi dahil sa masasama na nasabi nila eh. Tama ako, mali? Yeah, tama ka, siyempre. Ikaw si Boss B eh. Hindi, totoo lang ako. Oo. Kasi, so palagay na natin na sila ay magagaling sa ngayong panahon. Pero yung galing nila, dito nakilala. Tama. Yan. Yung kumbaga ba, wala naman sila kung walang kalingap. Yes, yun totoo. Di ba? Hindi nila matanggap sa sarili nila. Yun ang dapat inatanggap ninyo sa inyong mga sarili. Sa totoo lang. Kasi sabi ko nga, lagi ko sinasabi, iba yung tinanggal sa umalis. Sabi ko nga ako dito na rin ako titira sa Daet. At hindi ko naman inasabi na dito na rin ako magpapaka-stay. Pero kung halimbawa magkaroon ako ng issue na ganyan na ako tinanggal, hindi na ako makakarinig ng kahit na ano pa. Bakit? Bakit? Ayan ang magandang tanong. Kasi sayang lang yung mga magagandang sinabi ko sa Kalingap kung babaliktarin ko naman. Ibig sabihin, yung isinuka mo, kakainin mo. Kinain. Diba? Mas masahol pa Mas sa aso. masahol pa sa aso ang ugali mo. Diba? Yun yung akin. Kaya ako, kung halimbawa may mangyari man sa akin yan, hindi na ako magsasalita. Yan. Kasi parang yung mga Pero kung sakali makipag-ayos sa'yo, makikipag-ayos ka ba? Ako, hindi ako masamang tao. Hindi ako masamang tao, alam mo yung Kuya Mick. Pero, hindi mo na siguro sa ngayon. So, hindi rin muna ako magsasalita about sa mga nangyari, pero palipasin muna niya kasi hindi talaga maganda yung para sa akin. Tama. Talagang tinapakan ako eh. So maraming salamat Boss B sa
pagbibigay mo sa akin ng panahon na makausap kita tungkol dyan sa issue na yan. Marami pa akong itatanong sa iyo siguro sa ibang panahon, sa ibang araw na lang. Ayan, maraming salamat sa iyo. At sana gabayan ka ng Panginoon sa lahat ng mga gagawin mo, sa lahat ng plano mo, sa plano nyo ni Gingging. Yan, nandito lang ako bilang isang Kalingap partner na aalalay sa inyo. Nandito lang ako lagi, alam mo naman yan. So, maraming salamat ulit. Mabuhay ka, Boss B. Thank you, Kuya. Thank you. Okay. Yun po mga Kalingap, na-interview natin si Boss B. Yan, suportahan niyo po itong ating panayam kay Boss B. Yan, maraming salamat po. Ang laging sinasabi ni Kuya, may ilang gumagawa na mabuti sa kapwa ay pinagpapala. Mabuhay tayong lahat hanggang gusto natin ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. God bless and I love you 3 times. Aray.